makakausap natin ang kanilang first nominee na si Representative Sara Ilago. Kong, magandang gabi sa'yo. Good evening, Kong. Hi, good evening, Jovi, Marisol, and Chiki at sa lahat ng mga nakikinig dito sa Totoo Lang. Una sa lahat, your statement muna, Congressman, after yung proclamation at after ma-disqualify ng Duterte Youth. Sa bahagi ng Gabriela Women's Party, we are the rightful winner of the 64th party list seat in the 2025 elections. This has nothing to do with the disqualification of a Duterte Youth Party list. And we're really glad that the COMELEC has decided to act on our push to really comply with the 20% requirement of the Constitution for the allocation for the party list seats. Ang sabi kasi doon dapat 20%. Kaya doon po naidagdag yung pang 64 na seat sa 2025 elections. At Gabriela ang nakapasok. Pero kakapasok pa lamang po ng Gabriela sa Kongreso, ang init agad, nagpalit ng liderato, biglang naging si House Speaker Dina, yung leader dyan po sa Kamara. Your thoughts on this, Congresswoman? Sa bahagi ng Gabriela Women's Party, talagang damang-damad din namin yung galit ng ating mga kababayan pagdating doon sa tindin ng korupsyon. Dahil habang nagtitiis ang mga kababaihan, halimbawa sa kakarampot na budget sa pang-araw-araw dahil sa taas ng presyo ng bilihin o sa kakulangan ng trabaho at kabuhayan, limpak-limpak pala na salapi yung nawawaldas sa public funds. Kaya sa tingin natin yung pagbabago sa liderato, dulot din yan ng widespread na public outrage sa corruption. Ayan. Pero sa tingin din namin, hindi dapat matigil o hindi lang change yan ng leadership. Dapat magkaroon talaga ng change dun sa corrupt system. Hanggat hindi mo tinatanggal yung sistema ng may mga congressional insertions, palakasan, patronage, at yung mga pork funds, yung mga nananatiling lump sum at discretionary funds, mahirap na baguhin ang sistema. Ayan, kaya hindi natin maaasahan ang Kongreso lang ang aaksyon dito o ang Independent Commission o ang Senado. Taong bayan na mismo. Ayan, kaya kasama ng maraming mga grupo, sasama ang Gabriela Women's Party sa mga actions sa darating na September 21. Sa Luneta sa umaga, nandiyan din sa People Power Monument, para sabihin na tama na, sobra na, dapat may pananagutan ang lahat ng mga corrupt. Although sinabi po ninyo, Kong, na it's not just the change in leadership, hindi lang po kayo ang nagsasabi na hindi sapat yun. Pero as first few steps, to take the first few steps, may faith naman po kayo sa bagong House Speaker nyo na will not protect the guilty, magbabago na yung mga bagay-bagay sa pamamalakad sa Kamara po. Yun ay makikita pa lang natin sa mga susunod na araw. Pero to really act decisively on this, tingin namin, hindi lang dapat magaling sa Kamara yung action mula mismo dapat sa Chief Executive natin, mula mismo dapat sa Malacanang, yung magsabi na i-abolish na natin lahat ng pork funds, itigil na natin ang sistema ng congressional insertions, at tiyakin natin na mare-restore natin yung mga budget cuts sa mga public hospitals, sa mga public state universities and colleges natin, sa housing, at iba pang mga social services. Ayan, dapat yan yung mga immediate na makita natin ng mga pagbabago pagdating dito sa budget deliberations. Gayun din, bagamat nag-submit kasi ang DPWH, nung bago na sinumitin nila sa House of Representatives, yung hinihingi na transparency ng mga kababayan natin pagdating sa kung saan ba yan ilalagak, nakabatay ba talaga doon sa pangangailangan ng mga kababayan natin. Kumbaga kulang-kulang pa. Kaya sa ngayon, talagang kailangan na magbantay at yung mga lump sum, yan talaga yung target namin na dapat ma-direct naman, ma-realign sa direct social services. Di po ba wala na po kasi yung small committee pero merong subcommittee daw na itinalaga. Alam nyo na po ba kung who's gonna compose the subcommittee or itong bagong i-replace ng small committee po?
Yes, sa ngayon, lahat siguro ng mga mechanisms no, na nagpapaliit imbis na nagpapalaki dun sa open and transparent process pagdating sa deliberations, saan may dadagdag, saan may babawas. Kailangan, imbis na pasikipin, mas palakihin natin. No, kaya habang inaalam pa natin sino ba yung composition ng subcommittee, yung call natin sa leadership dapat talaga gawing open, transparent yung process. At ang challenge dito, kumbaga, sa constituency namin, na wag hayaan na, kumbaga, natapos na dito yung laban pagdating sa babantay sa korupsyon. Sa amin, mahalaga yung usapin ng return o yung pagbawi mismo dun sa mga stolen at mga nawaldas na mga pondo, lalo-lalo na sa mga ghost projects. Isa pa yan sa mga babantayan natin pagdating dito sa budget deliberations. Hindi pwedeng move on na lang o magkalimutan na lang no, pagdating sa ganyang tipo ng mga ghost projects. Kasi nangyayari din yan halimbawa sa mga ghost beneficiaries, sa mga scholarship, o iba pang mga services. Ayan. Kaya sa parte ng Gabriela, ilan dun sa mga priority bills namin na sa tingin namin malaki ang maitutulong. Halimbawa, yung pagbusisi sa party list system. Meron kaming panukala para sa genuine representation ng mga party list. Halimbawa, pag sinabi mo na manggagawa, talagang nanggaling sa hani ng mga manggagawa, magsasaka, makakatulong yun kumbaga diba? Para matiyak na yung process natin ng deliberation, ng budgeting, makakapunta talaga dun sa mga pinaka-nangangailangan na sektor. Pangalawa, freedom of information. Diba? Matagal na yung inaalikabukan sa Kongreso kasi hindi nausad. Yung prohibition ng political dynasties, yung pagpapalakas ng fiscal accountability. No? So, yan lang yung ilan dun sa mga panukala. Nasa tingin natin, malaki din yung maitutulong. Sorry, medyo kulang na po kasi tayo sa oras. Pero mabilis lang. Very interesting sa gitna po ng usapin ng corruption. May mga lumalabas din kasi na interesting personality sa Kongreso. May mga lumalabas din na suggestion na baka it's about time na dapat meron munang mental or psychological clearance bago makatakbo, makakandidato. Your thoughts on this po? Agree ba kayo? Sa tingin po natin, mahirap maglagay ng ganyang mga pamantayan. No? Hanggat hindi natin talaga na-democratize yung access sa public service. Para dun sa mga marginalized natin na mga sectors. Ibig sabihin, yung access sa healthcare, access sa education, di ba? Yan muna yung inahin natin, imbes na again, i-narrow yung entry point ng mga marginalized sectors sa pagpasok sa Kongreso. Okay. Sa Luneta ba kayo sa Sunday, Congresswoman Sara? Luneta or EDSA? Sa Luneta muna, sa umaga. Tapos sa People Power Monument sa hapon. Tapos nila pareho. Sabihin ko lang marami ding mga sa communities, kasi yung mga hindi makakapunta ng Luneta, People Power Monument, sabi namin dapat hindi yun maging hadlang para maipahayag nila yung kanilang saloobin pagdating sa paglaban sa korupsyon. Sa tingin ko, ngayon na talaga yung panahon dapat decisively. At challenge namin kay President Marcos din na i-abolish na ang PORC, ang confidential at intelligence funds, at tiyakin ang realignment ng mga pondong ito sa social services. Maraming salamat. Okay. Maraming salamat, Representative Sara Elago ng Gabriela Party. Thank you and congrats!